Kung gusto mong makilala ang tunay na ugali ng isang tao, bigyan mo siya ng 3 bagay na ito. If you want to know the true character of a person, give that person these 3 things: time, power, and wealth. Ito ang 3 bagay na nakakapagpalitaw ng tunay na ugali o pagkatao ng isang tao. Diyan mo malalaman ang katotohanan kung sino ba siya talaga. Kung meron siyang panahon, kung meron siyang kapangyarihan, at kung meron siyang kayamanan. Bigyan mo ng oras ang mga estudyante. Sabihin ng teacher, "Okay class, wala tayong klase. Tignan mo kung anong gagawin ng estudyante." Diyan lilitaw kung sino talaga yung matalino, masipag mag-aaral, o diyan lilitaw yung mga tamad. Ang maliit na bata, sabihin mo sa kanya, "Oh, ikaw mamili kung ano yung gagawin natin ngayon. Ikaw mamili kung anong kakainin natin ngayon. Ikaw mamili kung saan tayo pupunta, mamamasyal." Makikita mo kung ano ang tunay niyang ugali at gusto. Gusto mong malaman ang katotohanan, ugali ng isang tao? Halimbawa sa isang taong mahirap, dukha. Bigyan mo ng pera. Tignan mo kung saan niya gagastusin. Pwede sa bisyo, sa kanyang sarili, pwede sa pagkain, para sa kanyang pamilya. What reveals our true character are these 3 things: time, power, and wealth. Diyan natin malalaman kung sino ba ang mabuti sa masama. Sino ba ang mabait sa makasarili. Dito po sa ating ebanghelyo, narinig natin, pinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang bahay, ari-arian, at mga ibang alipin. Dito sa isang alipin o katiwala niya, lumitaw kung ano ang tunay niyang ugali. Nung wala nang nagbabantay, meron siyang panahon, meron siyang kapangyarihan, hawak niya ang ari-arian. Ano ang lumitaw sa kanya? Naging masama siya. Naging abusado. Pinagbubugbog daw ang ibang kasama niya. Uminom, nagpakabusog, naghari-harian sa bahay ng kanyang Panginoon. Pero hindi niya alam, darating ang kanyang Panginoon sa oras, sa panahon na hindi niya inaasahan. At dahil dito, makikita ng Panginoon ang tunay niyang pagkatao. At dahil sa masama niyang pagkatao na lumitaw, lumantad, siya ay naparusahan. Pero kung ginamit lang niyang mabuti ang kanyang oras, kung ginamit niyang mabuti ang kapangyarihan at ari-arian, siya'y makakatanggap daw ng malaking gantimpala. That is why we are reminded, my dear friends, the time that God gave us is a test of our character. The power that God gave us is a test of our time here on earth. When God gives you wealth, God is testing you. Are you worthy to receive more wealth? Kailangan maging matalino tayo sa paggamit natin sa tinanggap nating oras, lakas, at kayamanan galing sa Diyos. Dahil kung aabusuhin mo ang oras mo, hindi ka bibigyan ng kapangyarihan at ng kayamanan ng Diyos. Kung hindi ka marunong gumamit ng kapangyarihan, abay, hindi dadagdagan ng Diyos ang iyong grasya. Ang panahon po natin, ang lakas natin, ang kayamanan na hawak natin, diyan nasasalamin ang susunod na regalo, grasya at pagpapalang ibibigay sa atin ng Diyos.
tanungin natin ang ating sarili. Paano ko ba ginagamit ang oras at panahon na pinagkaloob ng Diyos sa akin? Ginagamit ko ba ng mabuti ang aking lakas? Nakasalalay ang darating na grasya at biyaya sa kung paano natin ginagamit ang ating buhay, ang ating panahon, ang ating lakas at kayamanan ngayon. Our time, power, wealth reflects the grace that is to come, the grace that we would receive. Use them well, you will be rewarded well. Use it poorly, you will be living in poverty.